Ang huling pag-asa daw kasi netong si Harry Roque na siya ay maligtas sa kanyang mga kinasasangkutan na posibleng kaso, marami na atang nakahaing kaso laban dito kay Harry Roque, ay syempre ang mga Duterte, si Sara Duterte. Naniniwala din siguro itong si Harry Roque na ang susunod na presidente ay itong si Sara Duterte. Ganyan niyo po bilugin ang ulo ng mga Duterte. Kaya ayan, lumaki lalo ang ulo netong mga ito. Kahit alam nila sa sarili nila na olats sila, wala silang kakayahan. Ang mga katulad ni Harry Roque ay isa sa mga naging instrumento para mabaluktot ang kaisipan ng mga kababayan natin. Ayan. Kahit hindi na naisama ito si Harry Roque sa legal team ni Digong, tuloy pa rin ang papuri kay Sara Duterte dahil wala na nga talaga siyang pag-asa. Kundi etong si Sara Duterte, huling alas na ni Harry Roque. Kaya kung walang mapala si Sara Duterte sa susunod na presidential election, mas lalong kawawa ang mga katulad ni Harry Roque na umaasa pa rin. Kawawa. Napahiya po sa mga netizens etong si Harry Roque kasi ang sabi ni Harry Roque, si Sara Duterte daw ay made of steel, S-T-E-E-L. Yun daw ay mali. Tingnan nga muna natin. Anyway, kaya naman po kampante ako na bagamat napakaraming nating mga pagsubok bilang isang bansa. Ayan, di ba? Kapag ang susunod daw na leader ng ating bansa ay si Sara Duterte, we are in good hands. In good hands. Talaga po, bakit good ang hands ng isang Sara Duterte? Kasi daw magaling nga. Magaling magkulimbat. Dahil ang nakita ko sa 3 linggong kami ay magkasama sa the Netherlands, kakayanin niya kahit ano pa ang mga pagsubok at hindi siya natitinag. Ilang beses na po bang natinag si Sara Duterte? Ilang beses na po bang nagwala, nagalburuto sa galit? Hindi ba yun ay mga signs na ang isang tao ay talo na at natinag na? Hindi daw patitinag. Sa puntong ito, ang tatay niya nasa The Hague. Talaga ba? Hindi patitinag pa rin niyang ganyan? At bigo na naman siyang umuwi na hindi kasama si Duterte. Una niyang pinagyabang Nato si Sara Duterte na uuwi siya na kasama si Digong. Ano na? Yan po ba ang ibig sabihin ng hindi patitinag? Kakaiba ka, Mr. Harry Roque. Pero ang pinakamalaking pagkakamali niyo po dito, etong sinabi niyo nga na she is made of steel, S-T-E-E-L. Mali, dahil sabi ng mga netizens, si Sara Duterte daw ay made of steel, S-T-E-A-L. Yun pala yun, gawa sa nakaw.